Minsan daw, may isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Kahit anong pagbabawal ng kanyang ina, ay pilit pa rin siyang lumalapit dito. Lipad ito ng lipad, palibot sa apoy, hanggang sa nagliyab ang kanyang pakpak at doon siya namatay. Ateísmo protege los órganos vitales como cualquier individuo puede responder la pregunta. El cerebro, el corazón, los pulmones. Bien. Kasi, maaari ba akong magtanong? Ano yun? Baka naman may iba ka nang napupusuan. Wala akong ibang napupusuan kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang aking mahal. Sana yung sisigurado mo yung sinasabi mo sa akin. Ang puso ko at pagmamahal para sa iyo ay sadyang tapat. Maniwala ka sa akin. Masaya ako na nakasama kita. Ganon din ako. Kabang ipagkaya. Ganyan ang pagmamahal ko sa'yo. Walang katapusan. Talaga kita. Baka yan ay nasasanggit na lamang ng pinagdaan o yung sabi. Huwag mo akong pag-inalaan. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo totoo at tapat. Maraming salamat. Ikaw lang ang pinakamamahal ko rin sa'yo. Ganon din ako sa'yo. Ikaw lang din ang pinakamamahal ko.
at ako'y natatakot din sa pwedeng mangyari. Kailangan na natin lumaban. Rizal, siya, magalit na naman ang mga Kastila nito. Oo nga, ako'y kinakabahan. Sigurado mo Kastila naman mangyayari nga, mga kabayan. Tama, ano talaga mangyayari? Paano na tayo ngayon? Hindi ko alam. Ewan ko ba? Okay, go. Yun tayo. Para nagkalaman na naman ang inyong pahayagan ng mga masakit na salita laban sa mga Kastila. Hindi ka ba nakatakot sa maaaring mangyari pag ito'y nabasa sa mga bayan? Marahil siguro ay dapat ko nang isipin na taga mga Kastila ang ating masugid na taga-subaybay sa ating mga sinusulat. At saka, bakit naman ako matatakot gayong ang sinusulat ko lamang naman ay ang aking nakikita at ang katotohanan? Ano nga? Nagsimula ito sa isang paglalakbay ng bapor sa pagitan ng Maynila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ang mag-aalahas na si Simon, si Isagani at si Basilio. 13 taon nga ang nakalipas mula nang mamatay si Elias at si Cesar. Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isang makasaysayang pagtatagpo ay nakita niya si Simon na padalaw sa libingan ng kanyang ina. Sa loob ng libingan ng mga Ibarra. Nakilala niya si Simon na si Ibarra na nagbabalat kayo. Upang maitago ang ganitong lupin, ay itinangka ni Simon na patayin si Basilio. Nang hindi ito naituloy, ay hinikayat niya na lamang ang binata na makiisa sa kanyang layunin magganti sa pamahalaang kasundan. Ngunit si Basilio ay tumanggi dahil sa kagustuhan niyang matapos ang